So, napakaganda ng mensahe sa inyo, guys. Notice the blessings, no? Pansinin nyo yung mga blessings, yung mga biyaya na nakaabang sa inyo, yung mga paparating sa inyo, mga kapiksi. Kailangan maging receptive tayo, guys. Pag sinabing receptive, ready to receive. Yung mga blessings, guys, mga resources na sa paligid lang natin yan, guys, kailangan lang natin silang hatakan papasok sa buhay natin. And kapag nasa receptive state tayo, ibig sabihin receptive state, ready to receive, mas lalo natin na-attract yung mga blessings na yun sa buhay natin. And para mapunta tayo sa receptive state, guys, kailangan talaga palagi tayong nag-appreciate and nagpapasalamat, no? Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong April to May para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay makakaresonate, guys. So yung first message for Aries, we have chivalry. This is pagiging magalang, pagiging marespeto, guys, no? We have to practice this all the time, mga kapiksi, especially sa panahon ngayon. Medyo nakakalimutan na ito ng mga konting kabataan. So, tayong mga may edad, di ba? I-practice natin ito, mga kapiksi, and ituro natin sa mga kabataan, mga kapiksi. Yeah, so it's not dead yet. Practicein natin yung pagkakaroon ng paggalang, respeto sa isa't isa, guys, no? Matututin tayong rumespeto ng mga boundaries and limitation ng bawat isa, mga kapiksi. So, everything or anything na we can respect, guys, gawin natin, and maging magandang ehemplo din tayo, guys, dun sa mga kabataan ngayon, mga kapiksi. Alright? Yung next na message for Aries, we have dating energy. So for some of you, ibig sabihin pwedeng maganda yung love department nyo, mga kapiksi, date lang, ganyan, saya-saya lang, diba? So this is good para magkaroon ng spark, no? Yung relationship, mga kapiksi, diba? Maganda ito para mapanatili, ma-maintain yung pagiging sweet and harmonious ng relationship kung kayo ay meron ng mga partner or specific person. Kung kayo naman, guys, ay mga single, ganyan, and ready na makipag in a relationship, maganda rin na labas-labas kayo, guys, diba? Pwede rin sa mga dating apps kung gusto nyo, pero samahan nyo na lang ng doble ingat. Kahit physical pa yan or online dating, mga kapiksi, no? Kailangan palagi kayo mag-ingat. Kilalanin nyo munang mabuti, alamin nyo munang mabuti yung intention ng mga tao na nilalabas nyo, ganyan, para siguradong maiwas kayo sa kapahamakan. At saka wag kayong magmadali, mga kapiksi, bigyan nyo ng mahabang panahon yung dating time, yung ligawan time, no, with a specific person bago kayo bumigay, bago kayo sumagot. Kilalanin nyo muna talaga, di ba? Para hindi kayo magsisi, mga kapiksi, and para malaman nyo rin kung hanggang saan tatagal yung person mo, kung totoo talagang maganda yung intention niya sa inyo, Aries. Okay? Right. So, yeah. Another message is forgiveness. Ito, no, sobrang ganda nitong mensahe na to, mga kapiksi. You forgive yourself and you forgive other people na nanakit also sa inyo, para makalaya kayo sa mga negative emotions na nasa puso nyo, mga negative emotions like anger, hatred, resentment, grudges, yan. So, hindi natin kailangan yon sa buhay natin. And para makawala tayo doon, forgiveness lang talaga and acceptance yung paraan, mga kapiksi. So, wag niyong isipin na naabsuelto yung mga taong gumawa sa inyo ng kasalanan kapag pinatawad niyo sila, kasi merong karma. It's an inevitable law of the universe, mga kapiksi, and sa universe yung magpapataw ng karampatang parusa or bagay na deserve ng mga taong nakagawa sa inyo. It's not your job, okay? And you forgive them, guys, para ma-release yung mga sama ng loob sa dibdib nyo, para hindi kayo mahirapan, hindi kayo mag-suffer ng paulit-ulit, guys. Alright?
Okay, so comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Another message for you, Aries. Creativity, mga kapiksi, this will not resonate with all, guys, pero if naka-resonate kayo, comment down below. I-explore nyo sa mga kapiksi natin na may mga talento, no, sa kahit anong larangan ng sining or creative arts, creativity, pwede nyo siyang gamitin. I-explore nyo, mga kapiksi, kasi unang-una, pwede siyang makatulong sa inyo para sa inyong kabuhayan. Meron din to mga guys, no, parang emotional, mental value sa buhay natin. Sometimes it also provides healing, hindi lang sa ating mga creators, pero sa mga audience natin, nagbibigay din ito ng healing, mga kapiksi, especially pagdating sa music, di ba? Music is healing, music is medicine, guys. Meron siyang analgesic na parang properties or effect sa ating utak, kaya kapag nakikinig tayo ng music, di ba, parang gumagaan yung pakiramdam natin, guys. So pero hindi lang naman ito limited sa music, mga kapiksi. This is arts in general. So if meron kayong mga creative na talent, i-explore nyo lang, mga kapiksi. Another message for you, Aries. Distorted masculine. So yung masculine, we all have masculine and feminine energy, guys. Yung masculine energy natin, yung pagiging strong natin, malakas natin, matapang natin. So yung pagka-macho, no, how you describe a man, yun yung masculine energy natin. And for some of you, kapag nagkakaroon kayo ng distorted masculine, ibig sabihin parang you're experiencing the opposite. So imbis na malakas, parang feeling mo nagiging weak ka. Imbis na matapang, feeling mo naduduwag ka. Imbis na ano pa ba yung sinabi ko kanina? Basta yung kabaligtaran, yung opposite ng masculine. So, magpahinga lang kayo, mga kapiksi. Kailangan nyo lang, baka merong mga bagay na gumugulo sa inyo, kaya you feel so weak and discouraged at the same time. So, magpahinga lang kayo, mag-recharge kayo ng energy nyo hanggang sa manumbalik yung kasiglahan and kalakasan sa inyo, guys. Okay? Pahinga lang yung katapat niyan, mga kapiksi. And another message, guys, is spiritual maturity, guys. Ibig sabihin nito, nagmamature kayo on a spiritual level, guys, no? Hindi lang sa physical level, pero on a spiritual level, nag-iiba yung pananaw nyo sa mundo, ganyan. Para nag-iiba yung perception nyo, and at the same time, no, pwedeng nagkakaroon din kayo ng high level of connection sa inyong spiritual sa inyong spiritual life, mga kapiksi, or spiritual world, guys. Okay, pwedeng nagkakaroon ng spiritual awakening yung iba sa inyo, mga kapiksi. So lahat naman tayo ay spiritual species trapped in a human form, guys. So okay lang yan, minsan mataas yung ating spiritual senses than others. And okay lang din yan, mga kapiksi, huwag kayong matakot. Kung gusto nyong explore, i-enhance, magtanong kayo sa mga nakakaalam. Kung ayaw nyo naman, gusto nyong deadmahin, okay lang din, guys. It's your life, it's your choice, it's your decision. Okay? Alright. So, comment down below. Guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, bunot lang tayo ng isa pang card dito para sa inyong additional message, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat na gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex revised breakup, guys. So sa mga interesado, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com.
So, napakaganda ng mensahe sa inyo, guys. Notice the blessings, no? Pansinin nyo yung mga blessings, yung mga biyaya na nakaabang sa inyo, yung mga paparating sa inyo, mga kapiksi. Kailangan maging receptive tayo, guys. Pag sinabing receptive, ready to receive yung mga blessings, guys. Mga resources na sa paligid lang natin yan, guys. Kailangan lang natin silang hatakan papasok sa buhay natin. And kapag nasa receptive state tayo, ibig sabihin receptive state, ready to receive, mas lalo natin na-attract yung mga blessings na yun sa buhay natin. And para mapunta tayo sa receptive state, guys, kailangan talaga palagi tayong nag-appreciate and nagpapasalamat, no, sa mga blessings sa buhay natin, no matter how big, no matter how small. The more na nagpapasalamat tayo, guys, parang binubuksan natin yung pintuan ng blessings, lalo natin nahahatak yan, mga kapiksi. Okay? So, ito yung ating message for you, guys. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, 'di ba? Sabi ko sa inyo, gratitude, 'di ba? Gratitude, gratefulness, pagpapasalamat 'yan sa Tagalog, mga kapiksi. Kaya dapat talaga palagi kayo nagpapasalamat, guys. Okay? Ulitin ko lang. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. Diba? Yun na yung sinabi ko kanina. The more na nagpapasalamat tayo sa mga blessings natin, the more na dumadami pa yung blessings sa buhay natin, mga kapiksi. What are you grateful for? Share it with others. Share it with yourself and others. Ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo, guys? Napakadami nating bagay na dapat ipagpasalamat sa araw-araw na nabubuhay tayo, di ba? We have lungs in our air, we have roof over our heads, mga kapiksi. Humihinga pa tayo, umiinom pa tayo, nakahinga pa tayo, di ba? Alam niyo yun? Nagets niyo ba? Hindi lang siya limited sa mga material na bagay na meron tayo, but it's everything, guys, na meron tayo sa buhay natin. Those are blessings from God and from the universe, and we should always be grateful for those, guys. Again, the more na nagpapasalamat kayo, the more na pumapasok yung blessings. So, ugaliin nyo, guys. Ugaliin nyo. Always, always, always be grateful every day and see the magic unfolds. Talagang magmamagic yung buhay nyo if you practice gratitude, mga kapiks. Okay? So, super nice, super ganda ng message sa inyo, Aries. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan for more tarot readings. Guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.